A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah lana sadrana sudurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to every one of you. The topic that I'm going to discuss to you under the subject ML 440, the fundamentals of Islam, is all about the theology in Islam. Sa theology in Islam is meron tayong dalawang papaliwanag dito, na kung saan ay ito ay tinatawag nating the Arkan al-Iman or the 5 pillars of faith in Islam. And the second one is the Sunni and other beliefs and the key differences. So first, we have to discuss the 6 articles of faith. Pag sinabi natin 6 articles of faith, ito yung 6 na paniniwala sa pananampalatayang Islam. Una-una is, ano ba ang 6 na paniniwala sa Islam? Ito ay ang paniniwala kay Allah, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga banal na aklat, paniniwala sa mga propeta, paniniwala sa araw ng paghuhukom, at paniniwala sa itinakdang kapalaran. Ngayon, bakit ba mahalaga ang 6 na paniniwala sa Islam? Una ay ito ang pundasyon ng pananampalatayang Islam. Kung hindi tinatanggap ng isang tao ang paniniwalang ito, ay hindi siya maituturing na tunay na Muslim. First that we have to discuss is al-imanu billah, believe in Allah. Ano ba ang ibig sabihin ng paniniwala sa kaisahan ng Allah? Ito ay nangangahulugan na paniniwala na si Allah lamang ang nag-iisang Diyos. Walang kasama, walang anak, o walang kapantay. Ito ay ating tinatawag na tauhid or monotheism. Paano ba ito nakakaapekto ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pang-araw-araw na buhay ng isang Muslim? Una ay hinihikayat nito ang pagsamba at lubos na pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay pinapalakas ang pananalig sa panahon ng pagsubok. Pangatlo is gumagabay ito sa tamang asal at moralidad. So that is al-imanu billah, ang paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. The second articles of faith is we have so-called al-imanu bil malaika, believe in the angels, or ang paniniwala sa mga anghel. So, sino ba ang mahahalagang anghel sa Islam at ano ang kani-kanilang mga tungkulin? Unang nabanggit dito is si Angel Jibril, na siya ang naghatid ng revelasyon sa mga propeta. Pangalawang mahalagang anghel ay si Angel Mikael or Mikael, na naghahatid ng ulan at biyaya. Pangatlong anghel is si Angel Israfil, na siya naman ay hihipan ang trumpeta sa araw ng paghuhukom. Pang-apat is si Angel Malik. Ito ay tagapagbantay ng impyerno. The last one is si Munkar at Nakir. Ito naman ay nagtatanong sa mga tao sa kanilang libingan. Maraming mga propeta na nabanggit sa Quran, pero ito yung isa sa mga anghel na mahalaga din. Ngayon, paano nakaapekto ang paniniwala sa mga anghel sa pananampalataya ng isang Muslim? Una-una is pinapalakas ang paniniwala sa hindi nakikita. Pangalawa is
hinihikayat ang paggawa ng mabuti dahil may mga anghel na nagtatala ng ating mga gawa. Pangatlo is pinapalalim ang paggalang sa kapangyarihan ng Allah. The third articles of faith is we have so-called al-imanu bil kutub, believe in the divine description, or paniniwala sa mga banal na aklat. Ano ang mahalagang aklat na ipinapahayag sa Islam? Ito ay ang Taurah na ibinigay kay Propeta Moses, si Zabur, Psalm na ibinigay kay Propeta David. Pangatlo is Angel, ibinigay naman kay Propeta Isa alayhi salam. The last one is the Quran. Ito ay ang huling revelasyon na ibinigay kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Ngayon, ano naman ang pananaw ng mga Muslim sa mga naunang kasulatan tulad ng Torah at Biblia? So, naniniwala ang mga Muslim na ang mga naunang banal na kasulatan ay original na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay binago o nadagdagan ng mga tao sa paglipas ng panahon. Ang Quran ang itinuturing na huling at hindi na bagong mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. The fourth articles of faith is al-imanu bir rusul, believe in the prophets and the messengers. Ito ay paniniwala sa mga propeta o anbiya. Bakit ba mahalaga ang mga propeta sa Islam? Dahil sila ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala upang gabayan ang sangkatauhan sa tamang landas at ihatid ang kanyang mensahe. Silang mga propeta ang mga huwaran ng mga morality or moralidad at pananampalataya. Ngayon ay sino ang ilan sa mga mahahalagang propeta sa Islam? Alam naman natin na napakaraming propeta na nabanggit sa Quran. Katulad na lamang nila Adam alayhi salam, Idris, Nuh, Hud, Salih, down to Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga ilan sa mga mahalagang propeta sa Islam. Si Adam alayhi salam, si Noah si Ibrahim alayhi salam, si Moses si Musa alayhi salam, si Jesus Isa alayhi salam, si Muhammad, peace be upon him, ang huling propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang ibig sabihin ng pagiging huling propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ay naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling propeta at wala nang propetang darating pagkatapos niya. Ito ay tinatawag natin na Khatmul Nubuwah. Ibig sabihin ang pagwawakas ng pagpapropeta. The fifth articles of faith is al-imanu bil yawmil akhir, believe in the last day or day of judgment. Ito ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom or Yawmul Qiyamah. Ano ang pangyayari or ano ang mangyayari sa araw ng paghuhukom? Una-una is muling bubuhayin ang lahat ng tao. Ang mga gawa ng bawat isa ay susukatin at timbangin. Ang mga tao ay hahatulan at ipadadala sa paraiso, Jannah o impyerno, Jahannam, ayon sa kanilang pananampalataya at gawa. Paano naman ito nagka-aapekto ang paniniwala sa kabilang buhay sa pag-uugali ng isang Muslim? Una-una is hinihikayat ang paggawa ng mabuti at pag-iwas sa kasalanan. Pangalawa ay
pinapalakas ang pasensya at pagtitiwala sa katarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo is nagbibigay ng pag-asa para sa gantimpala sa paraiso. Yan ay iilan sa mga nagka-aapekto sa paniniwala sa kabilang buhay. The last articles of faith is al-imanu bil qadar, believe in the divine decree, predestination, both good and bad. Ito ay ang paniniwala sa itinakdang kapalaran ng bawat isa. Paano ipinapaliwanag ng Islam ang malayang pagpapasya at itinakdang kapalaran? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay may kaalaman sa lahat ng mangyayari. Ang tao ay may malayang pagpapasya at responsable sa kanyang mga desisyon. Ang qadar o ang kapalaran natin ay kombinasyon ng kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala at kilos ng isang tao. Ang tanong, ibig ba sabihin ng qadar na wala ng kontrol ang tao sa kanyang buhay? Ang sagot ay hindi. May kakayahan ang tao na pumili at gumawa ng aksyon. Ngunit ang lahat ay nangyayari ayon sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang qadar ay nangangahulugan na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam ng lahat. Ngunit may pananagutan pa rin ang tao sa kanyang mga kilos. So that is the 6 articles of faith or the Arkanul Iman. Let us now proceed to the next part of our topic, the Sunni and other beliefs, the key differences. We have here the parts of Sunni and other beliefs in Islam. So the first one is we have the so-called Sunni in Islam, Shia Islam, Ibadi Islam, Ahmadiyya Islam. Ano ang kanilang mga pangunahing pamamaraan at paniniwala? Okay. The Sunni Islam, ang kanilang paniniwala, ang Sunni ang pinakamalaking sekta sa Islam na sinusundan ng higit na 85% ng mga Muslim. Ang mga Sunni ay naniniwala sila na ang pamumuno ng mga Muslim Ummah ay dapat mapunta sa pinakaangkop na tao. Hindi kinakailangan ang kadugo ni Propeta Muhammad SAW. Sinusunod nila ang 4 na pangunahing paaralan ng batas ng Islam. Katulad nila Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Shafi'i, at Imam Hanbali. Mahigpit nilang tinatanggap ang sunnah, gawa at salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang gabay sa buhay. Yun ang kanilang paniniwala, ang Sunni Islam. Ang kanilang pamamaraan or practices is ang pangunahing batayan ay ang Quran at Hadith. Sa pagsagawa ng pananampalataya, may 5 haligi ang Islam: Shahada, Salah, Zakat, Saum, at saka Hajj. Walang special na leader tulad ng mga Imam Shia Islam. Ang mga scholar at ang mga mufti ang gumagabay sa relihiyong Islam. Yun ang kanilang pamamaraan ng mga Sunni Islam. So, ano naman ang Shia Islam? Ano ang kanilang paniniwala at ang kanilang pamamaraan? Ang Shia Islam, ang paniniwala nila ay naniniwala sila na si Ali ibn Abi Talib, pinsan at manugang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na kahalili ng propeta. Malaking din sa papel ng mga imam na itinuturing nilang may banal na patnubay. Ang Shia Islam ay may iba't ibang pangkat, kabilang ang Twelver or Ismailiya at Zaidi Shia. Yun ang kanilang paniniwala. So, ang kanilang pamamaraan, ang Shia Islam ay sinusunod din nila ang Quran at saka Hadith. Ngunit may sariling collection na hadith mula sa linya ni Ali ibn Abi Talib at ang kanyang pamilya. May matinding devotion sa Ahlul Bait. Ang pamamaraan ng Shia Islam
ay ginugunita nila ang Ashura, isang mahalagang araw ng pagdadalamhati sa pagkamatay ni Imam Hussein sa Karbala. Sa ilang bansa, may mga ayatollah, mataas na ranggo ng scholar na may malakas na impluensya sa pananampalataya. Yun ang kanilang paniniwala at pamamaraan. Okay, ano naman ang pangunahing pamamaraan at paniniwala ng Ibadi Islam? Ang Ibadi Islam, ang kanilang paniniwala ay isa sa pinakamatandang sekta ng Islam mula sa mga Khawarij. Ngunit hindi kaugnay ng kanilang extremism. So, naniniwala sila sa pamumuno ng pinakamatuwid at pinakamagaling ng Muslim. Hindi lang sa lahi ni si Ali o sinumang mula sa mga Quraysh. So, yun ang paniniwala ng mga Ibadi. Ano naman ang kanilang pamamaraan? Ang pamamaraan, ang Quran ang pangunahing batayan ng pananampalataya. Kasunod ang hadith na sinasala nilang mabuti. Ibig sabihin, sinasala pa nila ang hadith sa kanilang mga pamamaraan. Naniniwala sila na ang kasalanan ay maaaring mag-alis sa isang tao sa Islam. Ngunit, hindi agad siya itinuturing na hindi Muslim. Ang iba pang pamamaraan ng Ibadi, mga Ibadiya, ay sila ay mahigpit sa pagsasagawa ng 5 haligi ng Islam at kilala sa kanilang pagiging makatarungan sa lipunan. Ano naman ang pamamaraan at paniniwala ng Ahmadiyya sa Islam o Ahmadiyya Islam? Ang paniniwala ng Ahmadiyya ay itinatag ito noong ika-19 ng siglo ni Mirza Ghulam Ahmad sa India, na sinasabing isang Mahdi at muling pagdating ni Jesus. Sabihin, sa kanilang paniniwala ay naniniwala sila na si Ghulam Ahmad ang pinakahuling propetang may misyon na muling pagbuhay sa pananampalataya. Ngunit hindi ito bilang isang bagong propeta. Si Ahmadiyya, tinanggihan ng karamihan sa mga Sunni, siya ang kanilang paniniwala. Hindi sila itinuturing na mga Muslim. Ano naman ang kanilang pamamaraan ng mga Ahmadiyya ay sinusunod din ang Quran, Sunnah at Hadith, ngunit may sariling interpretation sa ilang konsepto. Ang mga Ahmadiyya ay kilala sa kanilang mapayapang misyon at paglaganap ng Islam sa pamamagitan ng pangangaral. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga Ahmadiyya ang karahasan sa ngalan ng relihiyon. Silang mga Ahmadiyya ay may sariling organisasyon, pamunuan na tinatawag nilang Khalifa, na namumuno sa kanilang pangdaigdigang community. And that is what we called the beliefs and practices of Sunnis and other beliefs. So, bukod sa kanilang pagkakaiba, ang bawat isa sa mga sekta na ito ay may natatanging paniniwala at pamamaraan sa pagsunod sa Islam. Kaya, mahalagang unawain, intindihin, aralin ang kanilang pagkakaiba upang maiwasan ang impormasyon o diskriminasyon. Okay, dito naman tayo sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Sunni Islam at iba pang mga sekta. Ang pangunahing pagkakaiba naman nila ay ang mula sa leadership after Prophet Muhammad or al-Khilafatu wal-Wilaya. Ibig sabihin ay ang pagkakaiba nila ng leadership after Prophet Muhammad mula sa mga Sunni, Shia, Ibadi at Ahmadiyya. Sa leadership, ang paniniwala ng mga Sunni, Ahlul Sunnah wal Jamaah, ay believe that leadership should be based on shura or consultation
that the first caliph was Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ang Shia naman, ang kanilang paniniwala when it comes sa leadership after Prophet Muhammad, peace be upon him, is believe that Ali alayhi Ibn salam, Abi Talib alayhi salam was divinely appointed as the first imam, and that is leadership should remain within the Ahlul Bait, Prophet's family. And that is the beliefs of Shia Islam when it comes sa leadership after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Ibadi naman, or Ibadi Islam, believe that leadership is not restricted to Quraysh and should be based on pity or taqwa. And sa Ahmadiyya, when it comes to leadership after Prophet Muhammad, so recognize Mirza Ghulam Ahmad as the Mahdi, Al-Mahdi, and a subordinate of Prophet. Okay, ang pangalawang pagkakaiba nila ay mula sa sources of Islamic law, usulul fiqh. Ang Sunni ay follow the Quran, Sunnah, Ijma, consensus, and Qiyas, analogy. Ang Shia naman ay, in addition to Sunni sources, they emphasize the Imam's teaching, ang Aqwalul A'imma al-Ma'sumin. Sa source of Islamic law, ang Ibadi naman ay accept Sunnah but have independent jurisprudence. Ahmadiyya, when it comes to sources of Islamic law, follow Sunni sources but interpret prophethood differently. Ibig sabihin ay ang mga Ahmadiyya sinusunod ang mga pinagkukunan ng Sunni, ngunit may ibang interpretation tungkol sa propesya. At ang pangatlong pangunahing pagkakaiba ng mga sekteng ito ay ang pagdating sa concept of imamate, al-imama. Ang Sunni, ang paniniwala ng Sunni ay no divinely appointed imams, scholars and rulers lead based on merit. Ibig sabihin, ang Sunni ay walang mga imam na hinirang na Diyos, at ang mga scholar at ang pinuno nito ay namumuno batay sa kakayahan. So, ang Shia naman, ang kanilang paniniwala ay believe in 12 infallible imams, al-a'immatu al-athna ashara, starting with Ali alayhi salam. In addition to that, ang Shia ay naniniwala sila sa 12 na mga imams na walang kasalanan, at nagsimula ito kay Ali alayhi salam. At ang pang-apat na pinagkakaiba nila when it comes sa beliefs ay ang view on Sahaba. Ang Sunni ay highly respect all Sahaba, including Abu Bakar, Umar, Uthman, and Ali radhiyallahu anhu. So, ang Shia, ang kanilang paniniwala o ang pagkakaiba nila when it comes sa view on Sahaba, only revere Ali alayhi salam. Ibig sabihin, si Ali lamang ang kanilang nire-respeto o pinaniniwalaan. And a few others, believing some Sahaba debated after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun ang Shia Islam. So, ang Ibadi naman, when it comes sa Sahaba or view on Sahaba, ang Ibadi ay accept many Sahaba, ibig sabihin maraming Sahaba, but are critical of some early dispute. Ibig sabihin ay ang Ibadi ay tinatanggap ang maraming Sahaba, ngunit may pagbuna din sila sa ilan dahil sa mga alitan sa maagang kasaysayan ng Islam. Ang mga Ahmadiyya naman, ang kanilang pananaw sa mga kasamahan sa mga propeta o Sahaba ay nire-respeto nito ang Sahaba
ngunit may ibang pananaw sa kasaysayan ng Islam. At ang panglimang pangunahin na kanilang pinagkakaiba ay ang pagdating sa Mahdi at Mesiyas, or ang Mahdi and Messiah. Pagdating naman sa Sunni believe Imam Mahdi as a future leader, and that is Isa alaihi salam will return. So ang Shia believe Imam Mahdi alaihi salam, the 12th Imam, is in Gaibah, occultation, and will return. Ang Ibadi Islam, ang kanilang paniniwala when it comes sa Mahdi and Messiah, I have no strong belief in awaited Mahdi. Ibig sabihin nito is walang matibay na paniniwala ang mga Ibadi sa pagdating ng isang Mahdi. So, ang mga Ahmadiyya naman, sa kanilang paniniwala sa Mahdi at Messiah, naniniwala na si Mirza Ghulam Ahmad ang Mahdi at ang Mesiyas lamang ang kanilang pinaniniwalaan. At ang anim na pangunahin na pinagkakaiba ng mga sektor na ito ay ang pagdating sa Mu'tah. Okay, ibig sabihin, Mu'tah is pansamantalang kasal. Ang Sunni ay ipinagbabawal talaga. Ibig sabihin ay forbidden o bawal ang temporary marriage sa mga Sunni. Sa Shia naman, ang Mu'tah or temporary marriage is permissible in 12 Shia in Islam. Sa Ibadi at Ahmadiyya is same with Sunni lang din, na bawal talaga ang temporary marriage. Okay. Ang pinagkahuling pangunahing pinagkakaiba ng mga sektang ito ay ang pagdating sa Ash'ari versus Mu'tazila. Ang Sunni follow Ash'ari or Maturidi theology. Ang Shia is follow Imamiyya theological principles influenced by Mu'tazila. Ang Ibadi ay have unique theology, sometimes close to Mu'tazila. Ang Ahmadiyya have distinct theological beliefs diverging from mainstream Sunni and Shia views. Okay. So, bukod naman sa pagkakaiba ng Sunni at iba pang mga sektang Islam, ay yan ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Sunni at iba pang mga sekta ng Islam. Okay. Bago natin tapusin ang paksang ito ay aalamin muna natin kung ano ba ang Ash'ari at saka Maturidiyya. Ang Ash'ari at Mu'tazila ay dalawang pangunahing paaralan ng theology, Islamic theology, na may magkaibang pananaw sa mga konsep na pananampalataya, rason at banal na kalooban. Ang Ash'ari or Asy'ariyya, itinatag ito ni Imam Al-Hasan Al-Ash'ari noong 873 to 936 CE. At ang Mu'tazila ay itinatag naman ito ni Wasil ibn Atha noong 699 to 748 CE. So that is the end of my report. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.